Kapag may isang kagubatan na puno ng misteryo at panganib, hindi mo gugustuhing pumasok doon, lalo na kung may alamat ng nilalang na nagtatago sa dilim. Ang kwento ng tatay ko ay tungkol sa isang mapanganib na paglalakbay sa kagubatan, kung saan ang mga kahilingan ay may kapalit na hindi mo inaasahan. Sa kanyang pagnanais na tulungan ang isang kaibigan, nakipagsapalaran siya sa isang mahiwagang nilalang na nagbigay ng sumpa sa kanilang buhay. Ano nga ba ang naging kapalit ng kanyang kahilingan at paano siya nakatakas mula sa kagubatan ng mga hiwaga? Alamin natin ang buong kwento sa Creepy Pinoy Stories. May kwento po ako na sana ay mapansin ninyo. Kwento ito ng tatay ko na noong bata pa ako ay madalas kong ipagkwento sa kanya. Lagi niyang sinasabi na sa lahat ng kwento niya, ito ang pinakagusto ko. Siguro dahil ito rin ang pinakamahaba at pinakamahiwaga. Sabi ni tatay nung kabataan niya ay may bahagi ng kagubatan sa may dulo ng baryo namin na sobrang bawal pasukin. Maraming dahilan. May mga mababangis na hayop daw doon, may mga bandido, may mga mambabarang. Pero ang pinakasikat na dahilan ay yung alamat tungkol sa isang nilalang na nagtatago sa kagubatan na iyon. Ayon sa alamat, may isang nilalang na nakatira sa kagubatan na iyon na kayang magbigay ng kahit anong kahilingan. Pero kapalit noon ay kailangan niyang ibigay ang isang bagay na mahalaga, hindi sa iba kundi sa taong humihiling mismo. Kapag hindi nasiyahan yung nilalang sa kapalit, ay kakainin niya ang taong humihiling. Kaya ang sabi ni tatay ay walang matinong tao ang papasok sa kagubatan na iyon. Pero si tatay, hindi raw siya basta-basta naniniwala sa mga alamat. Kaya kahit na alam niyang delikado, sinubukan pa rin niya. At dahil sa kwento na iyon ay naakit siyang pumasok sa kagubatan. Sa isip ni tatay ay kung makakahingi siya ng kahit anong kahilingan, ay pwede niyang hilingin na maging mayaman o kahit na ano pa na makakabuti sa kanya. Noong araw bago magpasko ay napagdesisyonan ni tatay na pasukin yung kagubatan. May dahilan naman siya, may kaibigan daw kasi siya na may sakit. Halos 1 taon na raw na nakaratay yung kaibigan niya na yon na itago na lang natin sa pangalang Lito. Ang sabi ni tatay ay gusto niyang hilingin sa nilalang na pagalingin si Lito. Pumasok daw siya sa kagubatan. At sa kalagitnaan noon ay may nakasalubong siyang lalaki na may dalang banga. Yung lalaki raw ay may kakaibang itsura. Hindi niya maipaliwanag kung paano. Basta raw, alam niya na hindi ito tao. Nagtanong daw yung lalaki kung ano ang ginagawa ni tatay sa kagubatan. Sinabi ni tatay yung pakay niya. Sabi raw ng lalaki ay may isang mahiwagang bukal sa gitna ng kagubatan. Kapag uminom daw ng tubig mula sa bukal na iyon, ay gagaling ang kahit na anong sakit. Pero dahil ito ay mahiwaga, ay may kapalit ito. Tapos ay tinuro ng lalaki yung banga na dala niya. Sabi raw nito ay tubig mula sa bukal ang laman noon. At pwede niyang ibenta kay tatay. Kapalit ng paboritong locket ni tatay na suot niya sa leeg. Sabi ni tatay ay nagdalawang isip siya dahil yung locket na yon ay may picture ng pamilya niya. Parang bahagi na yon ng pagkatao niya pero para sa kaibigan niyang si Lito. Handa siyang isakripisyo yon kaya pumayag siya at binigay yung locket sa lalaki. Hindi raw niya napansin na sobrang haba ng mga daliri nito. Pagkatapos noon ay umuwi na siya at binigay kay Lito yung tubig. Ininom ni Lito yung tubig at kinabukasan ay naglalaro na ito sa labas. Sabi ni tatay ay sobrang saya ng pamilya ni Lito. Pero may napansin silang kakaiba sa kaibigan niya. Lagi raw itong gutom, kahit na anong kain ay hindi ito nabubusog. Tapos yung mga mata niya, parang laging nag-aapoy sa gutom. Nakakatakot na talaga. May mga pagkakataon pa na nahuhuli nila itong kumakain ng mga insekto at kahit maliliit na hayop. Isang araw ay nakita ni tatay na may kinakausap si Lito na isang batang babae. Tapos ay bigla na lang nitong sinunggaban yung bata at kinagat sa leeg. Buti na lang at napatakbo si tatay at nasagip yung bata.
Doon na natakot si tatay. Bigla niyang naisip na yung tubig na galing sa bukal ang dahilan ng lahat. Parang may sumpa na nakadikit sa tubig na yon. Kaya kahit takot na takot siya, naisip niyang bumalik sa kagubatan at hingin uli yung locket sa lalaki. Para sa kanya, hindi pwedeng mawala na lang yon ng ganun-ganun lang. Pagpasok niya sa kagubatan ay nakasalubong niya uli yung lalaki. Sabi niya ay ibalik na lang yung locket niya at hindi na siya kukuha ng tubig sa bukal. Pero tumawa raw yung lalaki at sinabing huli na ang lahat. Tapos ay bigla itong nagbago ng anyo. Naging isang higanting nilalang na may mukha ng baboy ramo at katawan ng ahas. Tumakbo si tatay pero hinabol daw siya noon. Mabuti na lang at mabilis tumakbo si tatay. Pero hindi niya alam kung paano makakalabas sa kagubatan. Kaya ang ginawa niya ay kinamot niya yung mga puno na nadadaanan niya para makaiwan siya ng marka. Nung makita niya na may puno na may kalmot na ay alam niyang paikot-ikot lang siya. Nakita siya nung nilalang at muntik na siyang mahuli noon. Pero nakaiwas siya at tumakbo uli. Ramdam niya yung takot at kaba pero alam niyang ang tanging paraan para makalabas siya ay ang patayin yung nilalang. Parang wala na siyang ibang choice. Pero paano niya gagawin yon? Nung makasalubong niya uli yung nilalang, ay napansin niya na may banga ito na dala. Doon niya naisip na baka yun ang susi para mapatay niya ito. Kaya ang ginawa niya ay tinakbo niya yung banga at sinipayon ng malakas. Nabiyak yung banga at tumapon yung tubig sa loob nun. Tumakbo siya palayo. Pero may nakita siyang bato na nasa gitna ng kagubatan at may lumalabas na tubig mula roon. Naalala niya yung sinabi ng lalaki na may bukal sa gitna ng kagubatan. Na-realize niya na yun ang bukal na tinutukoy noon at yun din ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng nilalang. Kaya ang ginawa niya ay kinuha niya yung bato at binato yun sa isang puno. Nabasag yung bato at biglang naglaho yung kagubatan. Ang natira na lang ay yung puno na binato niya. Nakalabas siya ng kagubatan pero hindi na siya makapagsalita. Sabi ni tatay ay hindi na niya nakita uli si Lito. Tumakas daw ito at hindi na nila natagpuan pa. Si tatay naman ay naging tagapagbantay ng kagubatan. Kahit hindi na siya makapagsalita, alam niyang kailangan niyang protektahan ang iba mula sa panganib ng kagubatan. Yung puno na nasa gilid noon ay nilagyan niya ng mga nakaukit na babala. Dahil hindi na siya makapagsalita, ay yun na lang ang naisip niyang paraan para balaan yung mga taong gustong pumasok sa kagubatan. Sabi ni tatay, ay naging bahagi na ng alamat ng baryo namin yung kwento niya. At siya ay naging isang mahiwagang tagapagbantay na nagbabala sa mga tao sa katahimikan. Kapag may kahilingan, laging may kapalit at minsan mas mabigat pa sa inaasahan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa susunod na takutan, ingat sa kagubatan.